Umalis siya pagkatapos ng diborsyo nang walang kahit isang salita, at makalipas lamang ang ilang minuto, umalis siya sakay ng limusina ng isang bilyonaryo. Iyon ang eksaktong pangungusap na paulit-ulit na umiikot sa isip ni Marcus habang nakatayo siya sa harap ng lumang bulwagan ng korte, hawak pa rin ang pinirmahang dokumento ng kanilang paghihiwalay. Hindi niya akalain na ganoon lang pala kabilis matatapos ang 7 taong kasal, 7 taong pinaniwalaan niyang matibay, totoo, at hindi basta-basta magigiba. Nanginginig ang mga daliri niya habang inaayos ang kwelyo ng damit niya. Hindi dahil malamig, napakainit ng hapon, kundi dahil may kung anong bigat na ayaw kumawala mula sa dibdib niya. Si Alina, ang babaeng minahal niya ng buong buo, ang babaeng dinala niya sa mga lugar na pinangarap pa lang ng ibang tao, ay naglakad papalayo kanina na para bang estranghero siyang hindi dapat balikan o lingunin man lang. Walang luha sa mga mata nito. Walang pagdadalawang isip. Kahit na sandali, hindi man lang siya nito tiningnan, nakita niya lamang ang pag-angat ng balikat nito, ang mahinhing pagtapik sa buhok na dati niyang hinahaplos bago matulog, at ang paglakad na parang may pupuntahang bagong mundo kung saan hindi siya kabilang, wala man lang paalam. Wala man lang salamat. Wala man lang patawad. Naglakad siya palayo sa hagdan, walang direksyon, sinusundan ng bigat ng tanong, paano nangyari ito? Paano niya hindi napansin na unti-unti na pala itong lumalayo? O baka nga napansin niya pero mas pinili niyang magbulag-bulagan dahil mahal niya ito, dahil akala niya sapat iyon para manatili sila. Habang iniikot niya ang susi sa kanyang sasakyan, sumirit ang tunog ng preno ng isang napakaking limusina, makintab, itim na tila bagong labas sa showroom. Tumigil ito sa mismong harap ng pintuan ng bulwagan, at doon, parang eksena mula sa pelikula, bumaba ang isang lalaking walang ibang maaaring ituring kundi makapangyarihan. Ang mga mata ng tao'y sanay sa pagkuha ng gusto nito, ang tindig ay matatag na parang ang mundo mismo ang yumuyuko sa bawat hakbang niya, at mula sa gilid ng entablado ng kalungkutan, nakita ni Marcus ang hindi niya inaasahan, si Alina. Lumapit siya sa limusina na para bang may lihim na kasunduan na talagang kanina pa nila hinihintay. Binuksan ng lalaki ang pinto para sa kanya, at siya naman, nang walang pag-aalinlangan, ay ngumiti. Isang ngiti na hindi niya nakita sa loob ng mga huling buwan nila bilang mag-asawa. Isang ngiti na parang sa wakas, nakahinga siya ng malaya, nakahinto si Marcus, hindi halos makahinga, hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit, mapahamak sa sakit, o matawa sa katangahan ng kapalaran. Ang babaeng iniwan niya ay hindi pala basta aalis at maglalakad pauwi. May naghihintay na palang iba at hindi lang basta iba, kundi isa sa mga pinakakilalang bilyonaryo sa lungsod, ang uri ng taong hindi niya akalaing may ugnayan si Alina. Sa unang segundo, ang pakiramdam niya ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Pagkatapos mainit. Mas mainit pa sa araw na sumisiklab sa kanyang batok. At, sa huli, halos wala na siyang maramdaman kundi pagkahilo at isang malalim na pagkalunod sa kawalan. Pero mayroon ding bahagyang galit, hindi kay Alina, kundi sa sarili niya. Dahil paano niya nagawang ipaglaban ang isang bagay na mukhang matagal na palang wala, pinanood niya ang pagpasok ni Alina sa loob ng limusina. Maganda siya noon, ngunit ngayon ay parang kakaiba. Parang may bagong lakas sa mga mata. Parang may kusang nagbubura ng nakaraan at pumapalit ng bago, mas maliwanag, mas marangyang kinabukasan. Nang sumara ang pinto, parang iyon ang huling tunog ng kanilang buhay na magkasama. Hindi niya makita ang mukha ng bilyonaryo mula sa loob, pero alam niyang naroon ito. Alam niyang bahagi ito ng kwentong matagal nang hindi niya maintindihan. Tahimik siyang nakatayo, hawak pa rin ang papel ng diborsyo. Napakakuripot naman ng buhay at ibinigay lamang sa kanya ang papel na ito kapalit ng lahat ng alaala, ang mga gabing magkahawak kamay nilang pinag-uusapan ang pangarap, ang mga umagang ginising nila ang isa't isa sa halik, ang mga problema nilang tinawanan o iwinaksi. Lahat pala iyon maaaring maglaho ng ganoon na lamang. Parang walang pinanghawakan, huminto ang limusina ilang segundo bago umandar, at sa unang pagkakataon mula nang maglakad ito papalayo, lumingon si Alina, isang saglit, isang sulyap, isang tingin na pun hindi ng pagsisisi, hindi ng panghihinayang, kundi ng isang bagay na hindi niya alam kung kaya pa niyang patawarin, kalayaan, hindi siya nito nilapitan. Hindi siya nito sininyasan. Hindi siya nito kinausap. Tiningnan lang siya nito at pagkatapos ay nalusaw ang mukha nito sa makintab na bintanang unti-unting lumalangoy sa liwanag ng araw habang umaandar ang sasakyan, at doon sumabog ang katahimikan sa loob niya, hindi pala siya sapat. Hindi pala sapat ang mga plano. Ang pagiging mabuting asawa. Ang sakripisyo. Ang pag-aalaga. Kung may ibang mundo si Alina na mas maganda, mas kumikinang, mas kinang pa sa limusina ng bilyonaryo,
Iyon ang pinili nito, at iyon ang hindi niya kayang labanan. Naglakad siya papasok sa sasakyan niya, dahan-dahan. Parang bawat hakbang ay mabigat at puno ng bato. Gusto niyang sigawan ng mundo, gusto niyang tanungin kung bakit ganoon, pero wala siyang lakas. Umupo siya sa driver's seat, nakatingin sa manibela, hindi makagalaw. Ang hawak niyang papel ay nalukot na sa higpit ng pagkakahawak niya. Gusto niyang itapon iyon, pero mas gusto niyang wasakin ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan niyang hawakan ito. Nagpatay sindi ang kanyang telepono. May mensahe mula sa kapatid niya, "Kumusta ka? Narinig ko na tapos na. Uwi ka ba dito?" Hindi niya binasa. Hindi niya sinagot. Wala siyang lakas makipag-usap, nakita niya ang refleksyon ng sarili sa salamin. Nalugmok. Nangulubot ang noo. Nawala ang ningning sa mata. Para siyang isang sundalong nanalo sa labanan pero natalo sa digmaan. Bumuntong hininga siya ng malalim at dun niya naramdaman ang sakit na parang kutsilyo sa sikmura. Hindi lang ito selos. Hindi lang ito galit. Hindi lang ito pagkapahiya. Ito'y pagguho, pagtapos, pagkawala ng lahat ng alam niya tungkol sa sarili niya bilang asawa. Nagpikit siya at tinangkang ibalik sa isip ang huling beses na ngumiti siya sa kanya. Pero sa tuwing sinusubukan niya, ang lumilitaw ay ang ngiting binigay nito kanina sa bilyonaryo, ang ngiting iyon na parabang may kinang na matagal nang hindi niya nakita. Mahina siyang natawa. Mapait. Parang ako lang ba ang hindi nakakaalam ng buong kwento? Ako lang ba ang nasa dilim habang sila pala ang nasa liwanag? Nagsimula na siyang umandar pero mabagal. Wala siyang destinasyong iniisip. Gusto lang niyang gumalaw kahit papaano. Pero habang nagmamaneho, hindi niya maiwasang maglaro sa isipan ang mga posibilidad. Kailan nagsimula? Kailan siya naging hindi sapat? Kailan nagbago si Alina? Minsan pa, pumasok sa isip niya na baka nga hindi niya kasalanan. Baka hindi naman siya ang problema. Baka si Alina lang talaga ay may mundong hindi niya kayang ibigay. Baka naghahanap ito ng ibang uri ng kapayapaan, ng ibang uri ng pag-ibig, at hindi iyon masusukat ng bilang ng taon o pagsisikap. Pero kahit gaano niya subukang maging makatwiran, masakit pa rin. Dahil puso ang nasugatan, hindi utak, tumigil siya sa gilid ng isang parke at bumaba. Sa wakas, lumabas ang luha. Tahimik. Maliliit. Mabilis. Para bang natatakot ding mahulog. Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi siya sumigaw. Tumutulo lamang ang luha niya na parang tagaktak ng ulan sa salamin. Napansin niyang may mga taong naglalakad, may mga batang naglalaro, may mga mag-asawang magkahawak kamay. Isang kirot ang bumaon sa kanya. Dati ganoon din sila ni Alina. Dati may pag-asang magtatagal sila. Ngayon, siya na lang ang natira, matagal siyang nakatayo roon, pinapanood ang mundong patuloy na umiikot kahit pakiramdam niya'y huminto na ang kanya, at bago siya umalis, tiningala niya ang langit. Hindi para humingi ng milagro, hindi para humingi ng kapalit, kundi para magpaalam. Hindi kay Alina, kundi sa taong naging siya habang magkasama sila, sapagkat ngayong araw, kailangan niyang tanggapin na may mga taong ipinagdarasal natin, ngunit hindi binibigay para manatili. May mga pusong minamahal natin ng buong buo, ngunit nakakatagpo ng tahanang hindi ikaw. Sumakay siya muli sa sasakyan, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon mula nang makita niyang sumakay si Alina sa limusina, nakaramdam siya ng kakaibang gaan, hindi dahil masaya siya, hindi dahil handa na siyang mag-move on kundi dahil sa wakas alam na niya na wala na siyang dapat habulin, at ang kalayaan na yon, kahit masakit, ay mas totoo kaysa sa anumang pag-ibig na pilit na lang pinipilit mabuhay.